Magandang hapon po sa inyong lahat. At patuloy tayo sa pag-uusap po natin ng ilang kababaihan sa Bible. Nung nakaraan po ay pinag-usapan natin si Ruth at natutunan nga po natin na beautiful changes come from right choices. Nung last Sunday lang, sinong pinag-usapan natin? Come on, we talk about Hannah. Ngayon, isa pa ulit na sikat na babae sa Bible, ang pag-usapan naman natin ang ginawa ng Panginoon na pagbabago sa kanyang buhay. 2 Samuel chapter 11 verses 2 and 3. Sabayan niyo po ako magbasa. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Parang terrace. Tapos, mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, humanda ka, skandal yan. No? Ituloy natin pagbabasa. Tapos sabi po sa verse 3, ipinagtanong niya kung sino yon. Sinabi sa kanya na iyon ay si Bathsheba. At yun po ang pag-uusapan natin. Bathsheba. Sabi po, naliligo, napakagandang babae, at ang pangalan nga po ay Bathsheba. Kasi nga, naliligong Eva. No, Bathsheba. No, Eva Bates. Hindi po, ang ibig sabihin ng Bathsheba ay daughter. Yung daughter. Daughter of Sheba. Anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. At gusto ko pong pag-usapan natin ngayong hapon ang mensahe na pinamagatang happy ending. Sinong gusto po ng happy ending? Naniniwala po ba kayo, hindi porke pangit ang umpisa, pangit hanggang dulo? Come on, come on. Di ba sabi nila, ang buhay daw para lang daw polo, botones ng polo yan eh. Na kapag nagkamali ka ng suot, ng pasok doon sa isang butas at tinuloy-tuloy mo, mali na lahat. Di ba? At totoo naman po yun, nangyayari yun sa maraming pagkakataon ng buhay. Pero iba po pag ang Panginoon kumilos sa buhay natin at inayos niya yung buhay natin, kahit nag-umpisa yan sa masama, pwedeng mauwi pa rin sa mabuti. Amen? Minsan tinitingnan natin, wala nang mangyayari, wala nang igaganda pa itong sitwasyon na to. Ang pangit ng simula eh. Di ba? Ganon tayo. Pero hindi po. Pwede pa pala na pagandahin ng Panginoon. Kaya nga pag-usapan natin ngayon ay happy ending. At itong episode na to, sa buhay ni Bathsheba, makikita nga po natin na ganun nga po ang nangyari at aralin lamang po natin chapter by chapter. Ibig sabihin, iba-ibang panahon, iba-ibang kabanata ng kanyang buhay. Ang unang kabanata ay ito nga po, mayroon siyang pangit na past. Pangit na past. Masamang nakaraan, pangit na nakaraan. At tayo po sa buhay, pwede pong mayroon din tayong mga ganyang kwento. Tama po ba? Mayroon tayong mga kanikanyang mga pangit na past marahil. In the case of Bathsheba, ano ba to? Sabi po ng mga scholars, pag pinag-uusapan po ito, ano ba si Bathsheba? Was she a victim, an accomplice, or a culprit? Ano ba? Ano ba siya? Siya ba ay biktima lang talaga? Anong ibig sabihin nun? Na talagang napilitan lang siya kasi nagustuhan siya ng hari, biktima ng harassment, na rape ba siya? Yung ganon. At possible po yun, may mga tao po na kaya meron silang pangit na past kasi po na biktima po sila. Right? Pwede nga pong biktima ng sexual harassment, pwedeng rape, pwedeng molestation. Sa tagal ko na rin po sa ministry, ang dami ko na pong nakausap, mapababae, mapalalaki, na mga karamihan nung panahon ng kanilang kabataan na molestya. Yung babae na bata pa ay pwedeng ang nangmomolestya, sariling mahal sa buhay, sariling mga kapamilya. Dati po nung ako ay pumapasok pa, nag-umpisa po kami dyan ng ministry sa Caloocan High School at habang kausap ko yung head ng guidance, meron po siyang inilapit na babae sa akin na bata, first year high school, ang liit-liit po ng bata, tapos ang payat-payat. Tapos sabi po ni ma'am sa akin, ni guidance, ay ito pastor, nire-rape to ng tatay niya mula pa elementary. No? Awang-awa po ako doon sa bata, gusto kong tulungan, kaso ayaw naman kasi nga natatakot din naman siya. No? Ayaw magpatulong, ayaw magkaso, yung gano'n. At nakita ko po na ang daming mga dumaranas ng mga ganyan. Kahit lalaki, batang lalaki, namulis siya ng tito,
Yung mga ganyan, ano po, at mga nabiktima. Sa buhay po, may mga pagkakataon na tayo ay pwedeng mabiktima. Right? At pwedeng hindi lang naman sexual abuse o anuman na may kinalaman sa immoralidad, kundi po pwedeng sa ibang paraan tayo ay nabiktima. Pwedeng pinaibig ka tapos iniwang ka. No? Nabiktima. Tama? Nasaktan ka. Right? Pwedeng pinagbintangan ka, siniraan ka, nasira ang iyong pangalan, bumagsak ang iyong trabaho, nawala ka sa trabaho, tayo ay nabiktima. So pwede yon, may pangit na past because you were victimized. Pwede, pangalawa po, mayroon kang pangit na past kasi ikaw mismo, sa totoo lang, ang salarin. Ikaw yung culprit. Ikaw naman talaga mismo ang mayroong kasalanan. Ang sabi ng iba, ano ba, si Bathsheba ba ay biktima lang o baka naman siya ang nag-initiate, baka naman talagang nagpapansin siya sa hari. Alam niyang oras ng pamamasyal ng hari sa taas, tapos baka nanukso. Yun ang iniisip po ng iba. Well, isang possibility yon at minsan tayo po mayroong pangit na past dahil sa sarili nating kagagawan. Tama? Maring I don't know, maring mayroon tayong past na involved sa drugs, nagsimula sa patikim-tikim, pinilit mong gustuhin hanggang sa ito'y lumalim, ngayon ang mahirap nang tanggalin, di ba? So, isang nangyayari yan sa buhay, ano pa ba? No, pwedeng mayroong na-involve sa prostitution, pwedeng ilalaki na gumamit ng prostitute, pwedeng pagnanakaw, pwedeng kung ano-anong mga masasamang mga bagay na tayo mismo, alam natin, salarin tayo. Di ba? Kaya bahagi yon ng ating pangit na nakaraan. Pero pangalawa po, pwedeng as an accomplice. Anong ibig sabihin? Kasabwat. Ibig sabihin, si Bathsheba, hindi siya purely innocent kung sakali man na talagang nagustuhan lang siya at hinaras siya ni David. Kasi po pwede rin na pinatawag siya ni David, nagkakilala sila, at pagkatapos habang nag-uusap sila, bandang huli, bumigay na rin si Bathsheba. Ibig sabihin, nakiisa na rin siya at ginusto na rin niya ang nangyari sa kanila ni David. Remembering na during this time, siya po ay asawa ng isang sundalo ni David at wala yung kanyang asawa. Tapos si David, although may edad na dyan, ay talaga pong pinakahahangaan at napaka-maapil na hari, maaring siya po ay bumigay. So siya po ay accomplice. Kung pwede pong, kung ito ay sexual na kasalanan, pwedeng sabi nga nila consensual. Kasi ginusto naman pareho. O kaya sa ibang mga kasalanan marahil, ibang pangit na nagawa, tayo po ay nag-compromise. Alam na nating masama, nakisama pa tayo. Di ba? At maaaring sabihin natin, si Bathsheba, siguro nga, ayun nga, nung patawag si David, tapos nagkausap silang ganyan, hanggang sa bumigay na siya, at minsan ganon din tayo, di ba? Kala mo, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa kasi mahal mo na. Alam mo ba, mahal mo na. Ba't Adan? Ba't Adan? No, ganon ka na, no? At dahil dyan, guilty tayo. Tama? Tama po. Nag-compromise, nakisama sa isang bagay na masama. No? Kapag sinabi pong mga pangit na past, pwede pong ito nga po kasi ay issue ng immorality, kagaya po ng kaso nitong si Bathsheba sa ni David. Gusto ko lang pong tingnan lang po natin, ano ba yung sa kasalukuyan na panahon natin, ano ba yung common sexual immoralities? Ano ba yung mga karaniwan na immoralidad na nagagawa sa panahon natin ngayon? Of course, andyan po yung tinatawag na pre-marital sex. Ito po ay magjowa lang pero yung ginagawa para na silang mag-asawa. Mga BF dyan ha, please lang. No, hindi dapat ginagawa sa jowa, ang ginagawa lang dapat sa asawa. No, mga GF dyan ha, hindi dapat binibigay sa jowa, ang dapat ay binibigay lang sa asawa. Pre-marital sex. Pwede rin casual sex. Ano yung casual sex? Kahit walang relasyon, ano lang, nagkagustuhan lang kayo, nagustuhan nyo lang na gawin. At yun nga po, casual sex. At kung yan po ay paiba-ibang tao ang involved, nagiging, ang tawag po dyan, promiscuity. Okay? Ano pa? Of course, yung tinatawag na extramarital sex, ito naman ay may asawa, pumapatol sa iba, extramarital. Ano pa? Yung same-sex intercourse na common din sa panahon natin, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ito po yung mga karaniwan na immoralities sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo po ang Ephesians chapter 5, verse 5. Ephesians 5, verse 5, sabi po niya rito,
For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Sabi niya, ano pong tinutukoy dito? Hindi po pinag-uusapan dito yung nakaraan lang natin, ang pinag-uusapan yung kasalukuyan na ginagawa. Na sinasabi niya, wag mong sabihin Christian ka, wag mong sabihin nag-church ka, dahil ang totoo na Christian, ang totoo na tumanggap kay Jesus, pag si Jesus talaga nasa atin na, ay ang totoo po magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Makakalaya tayo sa kasalanan. Kaya sabi niya, kung ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa, di ibig sabihin, ang question dyan, ikaw ba talaga ay totoong sa Panginoon na? Kaya sabi niya, pag ganyan, pag tuloy-tuloy pa rin, they have no inheritance in the kingdom of Christ and God. Tingnan po ninyo, another verse, 1 Corinthians 6 verse 9. Sabi po rito, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Huwag kang paloloko, sabi niya. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. So tingnan niyo po ito, di ba po? Sabi niya, huwag mong lulukoyin ang sarili mo, hindi ka bahagi ng kaharian ng Diyos kung tuloy-tuloy tayo sa pamumuhay ng ganyan. Pero ito po bang mga pangit na kwento ng buhay na to, mga pangit na pas na ganito, na hopefully pas na nga natin kung mayroon man, yun lang ba, tungkol lang po ba sa sexual immorality? Hindi nga po eh. No? Tingnan nyo rin po ang susunod na mga verses. Verse 10, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers. Ano po ba yung mga revilers? Ito po yung mga mapangutya ng kapwa, mapangalipusta ng kapwa, mapagsalita ng masasama tungkol sa kapwa. O yung mga kapatid, reminder lang ha, tapos na ang eleksyon. No? Ang dami nang nagkasala ng ganyan, pang-revile ng kapwa butante. Diba? At kung sa kanang mga kandidato, ang dami nang nagkasala sa ganyan bago mag-eleksyon. Hanggang ngayon ba naman tapos na eleksyon? Diba? Dapat po, ay may eleksyon o wala, hindi natin dapat ginagawa yung pang-revile ng kapwa. Amen? Alam nyo ba, sabi ni Lord, lahat daw ng ating mga binitawang salita, pananagutan natin sa Panginoon balang araw. Ang matindi rito, hindi mo lang binitawan, pinos mo pa. So may ebidensya pa. No? So pagharap natin sa Panginoon balang araw, sabi, di ba sinabi mo to, kahit sabihin mo, hindi po Lord. Sasabi, ako mismo testigo. Sabi ko, Lord, nabasa ko post niyan. Itapon na yan sa impyerno agad. No? hindi naman sa impyerno. Ha? Pero ang point ay, ayaw ng Panginoon ng revilers, right? Ayaw niya ng nanluloko ng kapwa, swindlers. They will not inherit the kingdom of God. Ngayon, sabi ko nga po, ito ay pwedeng pangit na pas. So kung yan ay nakaraan natin, kung yan ay bahagi ng buhay natin, well, importante yan po ay pas. Kaya please lang, wag po nating gagawing future. Wag nating gagawin na present din ng ating mga buhay. Amen? Speaking of pag-aayos nga po ng buhay, speaking of kasalanan na mga kagaya nito, mga immorality, uulitin ko lang po yung sabi ko po last Sunday, na ako po nag-o-offer na kung mayroon man po sa inyo na hindi na makapag-antay ng mass wedding, kasi nga dito po sa church natin, nagma-mass wedding tayo from time to time. Para lang po sa mga dati nang nagsasama, ngayon nakakilala sa Panginoon, gusto nilang ayusin ang kanilang buhay, kaya tayo nagkakaroon ng mass wedding. Halimbawa, hindi nyo na maantay yun. Sabihin nyo lang po sa akin, kakasal ko po kayo ng libre, tayo lang, saka siyempre may kailangan din ng witness sa batas. Ano po, kung wala rin lang kayong legal problem, magkasalan na tayo lang. Kung gusto nyo pa rin ikasal ng bongga, balang araw, pag ready na kayo, may pera na kayo, okay yun. Di pakasal kayo sa Manila Hotel, pakasal kayo sa Boracay, sa Amanpulo. No? Matindi ha. Basta, sa ngayon, ayusin lang muna natin. Tayo lang muna. Amen, mga kapatid? Kasi po mahalaga po talaga na ayusin po natin yun pong mga sitwasyon natin, mga kalagayan natin sa buhay sa harapan po ng Panginoon. Okay? Anyway, yun nga po. Number 1, mayroon pong pangit na pas. Ang sumunod na chapter ng buhay ni Bathsheba, mayroong pilit na lunas. Pag isabi ng malakas, pilit. Alam nyo, minsan pag may inaayos tayo, habang inaayos natin, kaya lang yung pamamaraan natin ng pag-aayos, mali pa rin, mas lalong namamali. Tama?
Tama? Sabi nga nila, hindi maayos ang isang mali ng panibago pang mali. Right? So, minsan ganun po ang ginagawa natin. Nagkamali na nga, nagkasala na nga, mayroon na ngang pangit, kaya lang mari naman yung pag-aayos natin. Halimbawa, meron kang nagawa, guilty ka, ngayon anong gagawin mo? Magbibisyo ka. Diba? Di mas lalong sumama. Right? Sabi nung iba, nagkasala ako, mayroong mali, pangit yung nangyari. No, so anong gagawin ko? Nakakahiya naman kay Lord. So lumayo ka sa Diyos, o di mas lalong pangit. Hello? Diba? Ayusin ko muna buhay ko bago ako bumalik sa Panginoon. No? Teka muna, paano mong maayos kung malayo ka sa Panginoon? Diba? Ang pag-aayos po ay sa pamagitan ng paglapit sa Panginoon. Huwag yung sa pamamaraan natin, ang tawag ko po dyan, pilit na lunas. Tingnan nyo po, ano ang naging paraan ni David, ni David in particular, para ayusin tong problemang ito kay Bathsheba. Tingnan nyo po pinatawag siya, nagsiping nga po sila, nagkakomit ng skandal. Ito na po ang sumunod na pangyayari. 2 Samuel chapter 11 verse 5 to 6. Sabi po dito, dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Sabi niya, buntis ako. Ako ang ina. Siyempre. Sabi niya, buntis ako. Ikaw ang ama. No? Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Hiteo, yung asawa. Diba? Tapos, iyon nga ang ginawa ni Joab. Nung malaman ni David na buntis si Bathsheba, patay ito. Malaking problema to. Bakit? Wala yung asawa. Nasa kasalukuyan ngang nasa gyera. So, kailangan itago ni David. Kailangan niya itong i-cover up para nang sa ganon maproteksyonan ang kanyang pangalan. At the same time, si Bathsheba. Kasi po sa kanila, sa bansang Israel, pag nahuli na nangangalo niya, nagtaksil ang babae, ang kaparusahan po ay death penalty. Ano po? Ngayon, si David pwede makalusot kasi nga hari. Right? Pero si Bathsheba, patay. So ano ang naisip ni David na solusyon? Pauwiin si Uriah. Pinatawag niya mula sa laban, pinagbakasyon niya, kunwari, para pag-reportin. Pagdating doon sa palasyo, kinumusta niya, kumusta yung laban? Kumusta yung general mo? Kumusta sina Joab? Ganyan-ganyan. Pagkatapos noon, sabi niya, sige, pahinga ka muna. Uwi ka muna sa bahay ninyo. Alam niyo po, siyempre, obvious naman, di ba, ang kanyang plano. Para nga naman, pag umuwi, itong si Uriah sa bahay at eventually lumabas yung pagbubuntis ni Bathsheba, iisipin ni Uriah, galing sa akin yon. What iisipin din ng mga tao sa paligid, umuwi kasi yung asawa, kaya nabuntis. Although malamang nito, mga 2 o 3 buwan na ang tiyan ni Bathsheba, so baka after 6 months, pag alis ni Uriah, manganganak, isipin, premature. No? So maghahanap pa sila ngayon ng incubator. Diba? Anyway, so yun ang kanyang naisip na paraan. So papalabasin niya ganun. Ang kaso, ito pong si Uriah, tapat na sundalo. Sa kanila pong batas sa Israel, sabi ng Panginoon sa kanila, pag kayo kasalukuyang nasa digmaan, huwag kayong uuwi sa inyong tahanan para sumiping sa inyong mga asawa. So si Uriah, kahit pinapauwi, hari pa ang nagsabi, hindi siya umuwi, nakitulog lang kasama ng iba pang mga sundalo doon po sa may palasyo. Sumunod na gabi nilasing para umuwi. Ganun pa rin kahit lasing. Ginawa pa rin niya kung ano ang tama. Hindi pa rin siya umuwi kay Bathsheba. Tapos noon, dahil dyan wala na siyang magagawa. Ano ang ginawa ni Haring David? Kasunod, 2 Samuel 11:14 to 15. 2 Samuel 11:14 to 15. Mga kapatid, makikita nyo dito sa verses na binabasa natin na honest ang Bible. Kahit yung mga lingkod ng Diyos, mga taong supposedly malapit sa Panginoon na mayroong ginawang kasalanan, hindi inilihim sa atin. Right? So, bakit? Ito po ay isinulat, hindi po para gayahin natin. These are written not for your imitation, but just for your information. Ito po ay description lang, hindi po prescription. Maliwanag? Hindi porke ginawa ni David tama. Right?
hindi porke nabasa mo sa Bible ay tama. Anyway, yun na nga po ang nangyari. So ito, dahil hindi niya na pauwi si Uriah, ano ang kasunod? Kinabukasan sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Tindi, no? Yung sulat, talagang pinadala pa mismo doon kay Uriah. Ano ang laman? Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mamatay. No, murder ang naisip na David, hindi sa sarili niyang kamay. Pero ang ginagawa niya, pina-assign niya si Urias doon po sa lugar na kung saan napakadelikado. Pinasugod niya sila doon. Pagkatapos, noong nakasugod na sila, iniwan nila si Urias para siguradong mapatay siya ng mga kalaban. Cover up. Nilulunasan ni David yung kanyang problema pero sa maling paraan. Tingnan niyo po ano ang nangyari po diyan, no? So yun po, siya po mismo ay namatay. Right? At minsan po ganun po tayo, meron tayong mga pilit na lunas. Diba? Habang gusto natin na ayusin pero sa maling paraan, mas lalo pa tayong lumulubog, mas lalong nagkakaluko-luko. Di ba po? So yun po ang nangyari dito. Okay, sumunod po na pangyayari. Number 3, pait na katumbas. Pait na katumbas. Okay, namatay po si Urias. 2 Samuel 11:26 to 27. Tingnan niyo po ito, ha? Sabi po niya diyan, nang mabalitaan ni Bathsheba na namatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Sana ganun lang kadali mag-asawa, no? Patawag mo lang, no? Pagkitawag nga si sabihin mo, asawa ko na siya. Ayos sana. Tapos, sabi po rito, nagkaanak siya ng isang lalaki, yung pinagbuntis. Di ba? Kung tutusin, parang lusot na, right? Parang lusot na, di ba po? Ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Mayroong nakakita. Si Lord ang nakakaalam. Amen? So, nung una, ito nga, nagawan ni David ng paraan kasi nga makapangyarihan siya. Pero alam ba ninyo, kung babasahin nyo sa ibang verses, makikita nyo si David noong mga panahon na yan, wala siyang kapayapaan. Ang bigat ng kanyang damdamin. Ang gulo ng kanyang kalooban, hindi niya maintindihan kung ano, ganun po kasi pag tayo nabubuhay sa kasalanan. Mayroong kalungkutan, kaguluhan sa kalooban na hindi natin maintindihan. At dahil din po sa kasalanan, minsan tayo po nabubulagan. Ganun ang nangyari dito kay David, nung panahon na yan, nabubulagan siya. Alam niya, mayroon siyang dinaramdam na hindi niya mapaliwanag. Alam niya, mayroong pangit sa sitwasyon niya. Kaya lang hindi niya alam kung ano yon. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Pero mabuti na lamang po, at mayroong lingkod ng Panginoon na nagpamukha sa kanya ng kanyang kasalanan. Ito nga ay si Propeta Nathan. Si Nathan ay ipinadala ng Panginoon at ipinamukha kay David na napakasama ng kanyang ginawa. Sabi sa kanya, pinapatay mo yung sarili mong tauhan, tapos inagawan mo pa siya ng asawa. Talagang pinagsabihan siya ng Panginoon. Tingnan niyo po ito 2 Samuel 12:13 to 14. 2 Samuel 12:13 to 14. Ito po yung pait na katumbas. Ito po, ano ang nangyari? Mayroon pong bitter consequence. Sabi po rito, pagkatapos siyang i-rebuke ni Nathan at ipamukha sa kanya ang kanyang kasalanan, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Una, nung sinabi ni Nathan sa kanya, sobrang sama ng ginawa mo, dahil dyan mawawala sa iyo ang pag-aahari, mamamatay ka, mamamatay ang iyong mga anak, yung pamilya, magdurusa, yung talagang ang laki ng kaparusahan na gagawin po sa kanya. Dahil sa ginawa mo, nalapastangan, nabastos ang pangalan ng Diyos, daladala mo pa naman pangalan ng Panginoon, sabing ganun sa kanya. Pero si David, mabuti na lang, nung marinig niya yun, nagsisi siya agad. No? Nagkasala ako sa Panginoon. Inamin niya agad yung kanyang kasalanan. Nung makonfront siya ng propeta, dahil diyan, sabi sa kanya, pinapatawad ka ng Panginoon, hindi ka mamamatay, kagaya ng unang pinasabi ni Yahweh. Ngayon,
hindi mangyayari yung mga unang parusang sinabi sa'yo, pero mayroon pa ring consequence. Bakit? Sige po, ituloy natin pagbabasa. Ngunit, dahil nilapastangan mo, masyado mong nabastos si Yahweh, sabi niya. At dahil sa ganyan na ginawa mo, at nasira ang Panginoon sa mata ng maraming tao, sabi niya, mayroon pa ring consequence. At ano ang consequence? Ang magiging anak mo ang mamamatay. Yun po, yung bunga ng immoralidad nilang dalawa ni Bathsheba. No? At yun nga po ang nangyari. Namatay nga po yung bata. Kasi po mayroong consequences ang kasalanan. Maaring sabi ni Bathsheba, bakit ganun, pinagbigyan ko lang naman siya. Yeah, pero may consequence. No? Ano na, pinagbigyan ko lang naman. May consequence, sabi niya. Maaring sabi ni David, no, nung mga oras po na to, aminado po siya sa kanyang kasalanan, kaya siya hindi po naman po talaga nagreklamo sa Panginoon. Right? At mahalaga po yung attitude na tayo nagpapakababa sa Panginoon. Okay? Nagpapakababa tayo pag tayo ay kinakausap ng Panginoon tungkol sa ating mga kasalanan. Hindi yung nagmamalaki pa tayo, right? Minsan tayo pa nagmamalaki kay Lord. Tayo na nga yung may kasalanan. Parang tayo pa masama ang loob sa Kanya. Di ba? Hindi ho po pwedeng ganon. So, ang nangyari, nagkaroon nga po ng consequence. Ngayon, pwedeng iniisip natin, hindi naman siguro, Pastor, kasi dati ko naman nang ginagawa to, wala naman parang okay lang, walang consequence. Alam niyo po, very patient daw ang Diyos. Very patient siya. Hindi siya yung agad-agad na namamalo. Hindi siya agad-agad na nagpaparusa ng kasalanan. Bakit? Kasi po siya ay pasensyosong Panginoon natin. Pero we have to remember na ang Diyos mayroong tenderness, pero mayroon din siyang toughness. Most of the time, He deals with us in His tenderness. But there will be times when we needed to be dealt with in toughness. May mga time na mukhang kailangan natin ang katigasan ng Diyos, hindi lang puro kabaitan ng Panginoong Diyos. Okay, tingnan niyo pong mabuti itong Romans 2 verse 4. Romans 2 verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Ano raw? Pag si Lord, ang bait-bait sa'yo, hindi ibig sabihin kinukonsinti ka, hindi ibig sabihin tama lang yung ginagawa mo kahit masama. Hindi ibig sabihin okay lang yun sa Kanya. Mabait lang talaga siya. Pero sabi niya, do not show contempt. Wag mo nang bastusin ang kabaitan ng Diyos, ang pasensya ng Diyos. Sabi niya, kasi po, kaya mabait si Lord, ang intention niyan is for us to repent. Right? God's kindness is intended to lead you to repentance. Yun daw ang gusto ng Panginoon. So habang tayo, kahit na alam natin, may mga ginagawa tayong masama, pero ang bait pa rin ni Lord sa atin, alam nyo, ang tamang attitude dyan, ang tamang response dyan, ay hindi yung isipin mo, ay okay lang naman pala kay Lord to. No? Hindi. Ang tamang response ay, si Lord, kahit pala ganito ako, mabait pa rin siya sa akin. Mas lalo daw tayong dapat na magsisi. Pag kinakausap pa lang tayo, usap pa lang, makinig na tayo. Huwag nating antayin paluin pa tayo. Amen? Amen? Huwag nating, usap pa lang, tinig pa lang, huwag nang antayin kalabit. At mas lalong huwag antayin ng palo. Because God's kindness should lead us to repentance. Amen? Okay, so, mayroon pong pangit na pas, mayroon pong pilit na lunas. Sumunod na chapter, mayroon pong pait na katumbas. Pero yun nga po, pang-apat, kasi nga po pinag-uusapan natin, happy ending. Pag isabi ng malakas, happy ending, kung tutuusin, di ba, parang papangit yung sitwasyon, papahirap yung sitwasyon ni Bathsheba. No? Pero hindi po, yung susunod po na chapter, mayroong palit na basbas. Pag isabi ng malakas, palit na basbas. Yung pait na consequence ng kanilang kasalanan, napalitan po ng basbas ng Panginoon. Napalitan ng grasya, napalitan ng blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. No, tingnan niyo po ito sa 2 Samuel 12:24 to 25. 2 Samuel 12:24 to 25, inaliw ni David si Bathsheba at sinipingang muli.
Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. At sino po ang naging anak? Come on, sino ang naging anak? Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Kung iisipin mo, si David sa si Bathsheba, ang sama ng umpisa, ang pangit ng simula ng kanilang relasyon, parang wala nang mabuting mangyayari sa relasyon na to. Right? Yung buhay nila, talagang mayroong masamang ginawa sa harapan ng Panginoon. Siguro wala nang blessing ang mag-asawang yan, no? Sa Panginoon. Siguro yung future niyan talagang mabigat na, no? Kasi pangit yung kanilang simula no? Pero hindi nga po ganoon Ang Diyos po kasi napakabait Amen? Basta lumapit tayo kagaya ni David, nagsisi sa ating mga kasalanan, inayos natin yung dapat ayusin sa harapan ng Panginoon, tinalikuran ang kasalanan. Alam niyo po, yung pangit kaya pa talagang pagandahin ng Panginoon. Imagine this, no? Kung ikaw si Bathsheba, maring iniisip mo nung mabuntis siya ng pangalawa, maaring nag-aalala siya, tama? Maring iniisip niya, ito na naman, no? Nagbuntis na naman ako, yung anak naming una, namatay na. No? Ano man kayong mangyayari dito sa pangalawa kong anak na ito, no? Pero, come on, ang ipinanganak po niya, si Solomon, at ano po ang sabi ng Panginoon ng pagkapanganak sa baby na ito, tingnan niyo ang verse 25. Sabi, palibhasa'y mahal ni Yahweh ang bata. Sinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedediah ang itawag sa bata nang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Wow! Ano raw? Ang Jedediah, beloved of the Lord. Yun ang palayaw ni Solomon. Ano raw si Solomon? Beloved of the Lord. Yung isa, dahil sa kanilang kasalanan, nagkaroon ng consequence na matay. Pero sinasabi, Bathsheba, iba na ngayon, binago ko na ang kwento ng buhay mo. Itong susunod na anak mo, pinagpapala ko yan. Jedediah yan, beloved of the Lord yan. At alam naman po natin kung ano ang nangyari kay Haring Solomon. Sa panahon ng golden age ng Israel, siya po yung hari. Napakalawak ng kaharian, kinatatakutan, iginagalang, napakayaman ng Israel, siya ang hari. Siya ang pinakamatalino, pinakasikat na hari. Sa lahat ng kapanahon hanggang ngayon, sila David, kilala po sila, right? Si Solomon, at hindi lamang po yun. Mula kay Solomon, mula kay David hanggang si Solomon, mula po sa kanila ang Panginoong Hesukristo na hari ng mga hari ay sa kanyang lahi ipinanganak. Amen? Mga kapatid, ay grabe si Lord. Amen po ba? Ganon katindi ang Panginoon pag mayroon siyang gagawin sa buhay natin. Tignan nyo ang mga lola ni Jesus. Mga lola ni Jesus, mga pangit ang pas. Yung mga binanggit sa Bible na mga lola ni Lord, mga may kani-kanyang issue sa buhay. No, halimbawa, yun nga si Ruth, tama? Moabita, sampid lang. Pero ang matindi po dyan, naging lola din po ni Lord Jesus, si Tamar. No? Sino naman po itong si Tamar na yun nga po na nagkagawa rin po ng immoralidad. No? Tapos, isa pa ho, si Rahab. Lola rin po ni Lord John, yung prostitute. Diba? Ito po yung kanilang mga kwento. Pero grabe po talaga si Lord. Kaya niyang baguhin ang kwento ng tao. Amen, mga kapatid. No, so, ito po ang nangyari kay Bathsheba. Alam nyo, sa mga rami ng tao na na-meet ko, mga nakasalamuhan, dami ko na pong nakitang mga ganitong kwento ng buhay. Mayroon pong mga babae na dating involved sa prostitution, na, of course, hindi po yun dito. Hindi po yun dito. Hindi ko po kayo ikukwento kung dito po. No? Ikukwento ko po kayo sa labas, sa ibang church, pag speaker ako sa iba. No? Pero ito po sa ibang lugar. Ano po? Involved sa prostitution. Pero ngayon po, nagkaroon ng pamilya, tapos ang saya ng kanilang pamilya, siyang pamilya sila na naglilingkod po sa Panginoon. No, ganoon pala, no, kaya pa talagang ayusin ng Panginoon. Ganoon po na-rape, tapos ngayon po may pamilya na po siya, okay po sila, okay sila mag-asawa. Mayroong pinakasalan siya, hindi po yung nang-rape sa kanya. Pangit ng kwento, pangit na nakaraan, pero ngayon po maganda. Diba, mayroong mga nasaktan, mayroong nakarelasyon, di nakatuluyan. Tapos ngayon po ang sasayanan nila kung sino ang kanilang mga nakatuluyan. Ang dami pong mga ganong mga kwento, mga kapatid. Hindi porke may pangit uli na simula, pangit din ang kalalabasan. Right? Sa mga lalaki naman, ano po akong mga kaibigan na, halimbawa nga po, si Pastor Jonel, di ba, na dati nga pong addict talaga.
Tapos ngayon po ay isa sa mga lingkod ng Panginoon at ginagamit talaga ng Panginoon sa pagpapastor at napakalago rin po ng kanilang gawain. Isa pong kaibigan ko pa, si Pastor Rudy Fernandez, dyan po sa Nabotas, na dati po, na talagang grabe po yun, pagdating po sa pagsusugal. Dati po, mayroon po siyang 30 na kabayo na pangarera. Diyan sa mga San Lazaro, ganyan. No? Pangarera, 30 na kabayo, magkano ang isa nun? Pangarerang kabayo. Sa ngayon po, ilang milyon po ang presyo ng isa. No? Ang alam ko. Tapos po, mayroon siyang 1,000 na panabong na manok. Tapos po, mayroon, kung ano pang mga diskarte niya dati, gun runner din siya. No? Hanggang nga po sa nagkaluko-luko yung kanyang buhay, down na down siya, naghirap, hanggang dumating yung point na halos wala silang makain ng kanyang pamilya. Wanted pa siya, hinahunting pa siya dahil sa kanyang mga utang. No? Lubog na lubog. Pero lumapit po sa Panginoon. At nung lumapit sa Panginoon, ngayon po, itinaas ulit ng Panginoon ang kanilang buhay. Ngayon nagpapastor po siya. Siya nga po ang pastor ngayon ng pinakamalaking church dyan sa Nabotas. Bakit? Well, kasi nga po, kahit gaano kapangit, kung lalapit lang talaga tayo sa Panginoon, kaya pang pagandahin ng Panginoon. Amen? Psalm 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. For His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Wow! Nagagalit ba si Lord? Nagagalit ba si Lord? Oo, nagagalit ang Panginoon, di ba? Yung iba, ayaw nila ng Diyos na nagagalit. Gusto nila puro love lang. No? Ikaw nga marunong ka magalit, tapos si Lord, na may karapatan sa lahat, di pwede magalit. Nagagalit din ang Panginoon, pero kung magalit siya, sandali lang. Right? His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Nagalit ba si Lord kina David? Yes. Kaya nga, nagkaroon ng consequence. Pero yun bang favor ng Panginoon sa kanila? Lifetime? Yes. Hindi nga lang lifetime hanggang ngayon nga Di ba? Na dahil nga po sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Grabe yung favor kina Bathsheba. Amen? Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Well, dahil nagkasala tayo dahil sa ating mga ugly stories, iiyak tayo. Pero sabi niya, ang pagtangis, ang pag-iyak, isang gabi lang yan. Kinabukasan ay pwede na ulit maging maligaya, pwede na ulit maging masaya because of the grace of God. Amen? Mga kapatid, yun po ang kwento ng buhay ng mga tao, ng kanilang buhay, pinapahawak nila sa Panginoon at inaayos nila sa pamagitan ng grasya ng Panginoon. No, tingnan niyo po ito, no? 1 Samuel 12 verse 20. 1 Samuel 12:20. And Samuel said to the people, ito naman dahil sa kanilang kasalanan ng mga Israelita, sinabihan sila ni Samuel, do not be afraid. You have done all this evil. Yet, do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Amen? Ano raw? Okay, nagkasala kayo. Sige, andyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Eh, ano ang dapat mong gawin? Lalayo ka muna? Mahihiya ka muna sa Panginoon? Hindi. Sabi niya, nagkasala kayo, may ka ng tawad sa Panginoon, talikuran mo yan, tapos do not turn aside from following the Lord. Mas lalong huwag kang lumayo sa Panginoon. Tapos ano pa? But serve the Lord with all your heart. Amen? Mas lalo daw tayong lumapit sa Panginoon at ibigay natin ang ating buhay sa pagsunod at sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Dahil po dyan, ang anuman yung pangit na napalitan po ng masaganang basbas ng Diyos. Tumayo na po tayong lahat. Come on, tayong lahat. Sino pong gusto ng happy ending? Come on. No? Sino gusto ng happy ending? Tayo po, of course, ang buhay naman, iba-ibang mga episode. Di ba? Iba-ibang mga episode ng buhay. Maganda po kung yung buhay po natin, alam po natin na ang nararanasan natin, favor ng Panginoon. Favor. Yung basbas, yung grasya ng Diyos. At pag po ganon, ang kwento ng buhay natin, masasabi nga po natin, kahit ano po ang pinagdadaanan natin, meron po tayong happy ending. At kaya nga, mga kapatid, napakahalaga pala na tayo lumalapit sa Panginoon, lagi-lagi sa buhay natin, nagpapatuwid tayo sa Kanya. Huwag nating hayaan, Huwag nating hayaan na anuman na mga
pinagdaanan, gaano man ito kasama na makapigil po sa atin. Again, kanya-kanya po tayo ng kwento ng buhay. At kung yung pangit na kwento ng buhay, na biktima ka lang, o ikaw nga mismo ang nagkamali din, nagkasala din, di bali na, kapatid. Ang importante, lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo ngayon kay Lord, Lord, ayusin mo ang buhay ko, patuloy mo akong ituwid, at patuloy mo ako natulungan na makasunod sa kalooban mo. Amen? Kantahin nga po natin ito. Naniniwala ba kayo? Kilala tayo ni Lord, lahat. Wala tayong may tatago sa Kanya, di ba? Naniniwala po ba kayo? Mahal kayo ni Lord? No? Naniniwala ba kayo? Tinutuwid tayo ng Panginoon. At i-welcome natin lagi ang pagtutuwid na yon ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, kantahin natin ito sa Kanya. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, ang alam mo
inaanyayahan ko po kayo na dalhin ang inyong buhay sa altar ng Panginoon. Kung yung mga pangit na bahagi ng inyong buhay ay dahil sa nabiktima kayo, di na bale. Importante ngayon, dalhin mo ang iyong buhay sa Panginoon at sabihin mo, Lord, tulungan mo ako, ayusin mo ako, tulungan mo ako na makawala sa nakaraan. At Panginoon, tulungan mo ako na maging maganda pa yung takbo ng buhay ko dahil sa biyaya mo. Kung ikaw man mayroong pangit na nakaraan, pangit na kwento o pangit na kalagayan kahit sa kasalukuyan dahil sa kasalanan, ganun din, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nilalapit ko sa iyo ang buhay ko, ayusin mo ako, Panginoon. Tinatalikuran ko ang kasalanan na ito, baguhin mo ako, Panginoon, ituwid mo po ako, Lord, ituwid mo ako. Kilala po tayo lahat ng Panginoon, wala tayong may tatago sa Kanya. Kaya po ang best na magagawa po natin ay dalhin natin talaga sa Kanyang mga kamay ang ating mga buhay. Ipagkatiwala po natin ito. Sumunod tayo sa Kanya at hayaan natin ng Panginoon ang kumilos sa ating kani-kanyang mga sitwasyon, sa ating kani-kanyang mga buhay, sa ating kani-kanyang mga kwento. Kaya kung kayo po gusto nyong idulog ang inyong mga sarili ngayon sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, ituwid mo pa ako, Lord, ayusin mo pa ako. Kahit ano pa yung dahilan ng mga hindi magandang nangyari sa buhay, guilty ka man o hindi, ang importante ihandog mo sa Panginoon ang buhay mo. Sabihin mo sa Lord, ito po ako, Panginoon, ayusin niyo po ako, ituwid mo ang buhay ko. Kung yun ang prayer mo ngayon, inaanyayahan kita dito sa harapan, lumapit ka lang dito sa harapan so I can pray for you. Sige po, lapit lang po kayo rito sa harapan and we will pray together. Sige po. Sige po. Lapit lang kayo, forward lang. Sige po, lapit lang kayo. Patuloy po natin kantahan ito sa Panginoon at maniwala tayo, mahal tayo ng Diyos. Maniwala tayo, kilala niya tayo ng higit sa sino pa man, pero sa kapila ng malalim na pagkakakilala, tinatanggap niya tayo. Ang mahalaga lang, magpaayos daw tayo sa Kanya, magpatuwid daw tayo sa Kanya, ibigay daw natin ang ating mga buhay sa Kanya. Ang mahalaga, ikaw mismo sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ayusin mo po ako, Lord. Tuwid mo po ako, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Taas nga po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. alam mo Kantahin mo ito ng buong puso. ang lahat Pasalamat ka. Manalangin ka. Kailangan humingi ng tawad, hingi ng tawad. Pagsuko ng kasalanan. Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Opo, Panginoon, alam mo po ang aming mga patutunguhan. Alam mo rin ang aming pinanggalingan. At mas lalong alam po ninyo, Panginoon, yung aming mga kasalukuyan. Narito nga po kami, Panginoon, hinihiling nga namin na sa aming buhay, sa iba't ibang panahon ng aming buhay, maranasan nga po namin, Panginoon, yung pagtutuwid,
yung happy ending, Panginoon, pagsasaayos. At narito nga po kami lumalapit sa inyo. Anuman yung mga pinagdaanan, anuman yung mga pinanggalingan namin. Salamat dahil lahat ng ito kaya mong pagandahin, kaya mong baguhin, Panginoon. Patawarin mo kami sa anumang kasalanan, kasalanan na naging dahilan ng pangit na kwento ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang magbago at talikuran ng kasalanan. Ituwid mo kami, Panginoon, baguhin ang aming mga buhay. At anuman din, Panginoon, ng mga sakit na nagawa ng nakaraan, Panginoon, maaring kami ay bunga ng kasalanan ng iba. Lord, hinihiling namin, pagalingin nyo ang aming mga puso. Pagalingin nyo po, Panginoon, ang aming mga kalooban, ng aming mga kaluluwa. At ipinapanalangin ko, Panginoon, na baguhin nyo pa yung aming mga buhay. Ang mga anak ninyo na narito ngayon, at lumalapit nga po kami, Lord, na yung mga kwento ng aming mga buhay sa mga susunod na araw, makita namin na totoong mas pinaganda po ninyo. Dahil sa aming paglapit po sa inyo, tanggapin nyo ang aming mga buhay, ang aming mga pagkatao, Panginoon, dinadala namin ito ngayon sa iyong altar. Basbasan nyo po kami at kagaya po ng sabi ng salita nyo, mangyari po ito sa aming mga buhay. That weeping may last for a night, but Lord, joy comes in the morning. Your anger just lasts for a moment, but your favor, your blessings will last a lifetime. Thank you, Lord. Tinatanggap namin ito sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.